ko namang sumulat para sa atin at ating basahin para inyong malaman. Halika, samahan niyo akong buksan ang kanyang liham nang ating malaman ang nilalaman ng kanyang salaysay. Ay, ito na po pala mga kaibigan, hawak ko na po pala ang kanyang liham at nakalagbok pa. Halika, basahin natin. Dear Tia, Tina Tale. Ako po si Dailin ng Barangay Pinagdamutan, Kanalimutan City. 8 po kami magkapatid at ako ang panganay. Ang lubos ko nga lang pong pinagtataka ay dahil 8 kaming magkakapatid, ngunit 7 ang kanilang binibigyan ng pansin at atensyon. Simula pagkabata ay hindi pa ako nakaranas sa kanilang ibili man lang ng kahit isa man lang laruan. O kahit may mga patawag sa eskwelahan, ako lang ang hindi nila pinupuntahan. Sobra po ako nagtataka, Tia Tinadale, dahil 8 kaming magkakapatid, ngunit ako lang ang hindi nila, parang hindi itinuturing na anak. Sobra ako nagugulumihanan kung bakit ganon ang trato nila sa akin. Hanggang kinalakhan ko na ang ganong sistema at kalakaran ng aking mga magulang. Hanggang pare-parehas kaming magkaasawa ng aking mga kapatid, ay ganun pa din ang trato nila sa akin bilang anak. Nagtataka lang po ako dahil lahat naman ng gustuhin at nais nila ay ginawa ko na, at kung may mga pangangailangan sila, ay ako po mismo ang sumusuporta at nagpapadala sa kanila. Ngunit ang aking 7 mga kapatid ay walang ginagawa kundi ang humingi at laging nasa poder ng aking magulang. Bakit po kaya ganon ang trato nila sa akin, Tia Dinadale? Kaya, yan po ang dahilan kung bakit po ako napasulat sa inyo. At sana po ay mabigyan niyo ako ng magandang payo upang maunawaan ko at sumiksik sa aking isipan kung bakit ganon sila sa akin. Lubos na gumagalang, Dailin ng Pinagdamutan, Kinalimutan City. Well, Dailin ng Pinagdamutan, Kinalimutan City, hindi ko pwedeng saklawan o hindi ko pwedeng bigyan ng dahilan o ng payo ang iyong nararamdaman dahil walang magulang na ginustong mapahamak ang mga anak at walang magulang na hindi pantay ang kanilang pagtingin at pagmamahal sa kanilang mga supling. Una sa lahat, Dailin, ang sabi mo ay panganay ka. Siguro, iyon ang way ng iyong mga magulang upang ikaw ay maging matibay at maging matatag pagdating ng araw. Tulad niyan, sabi mo, ay kanya-kanya na kayong mga pamilya, ngunit ang 7 mong mga kapatid, sa kanila pa rin nakapisan at sa iyong mga magulang pa din sila humihingi ng tulong pag nangangailangan. Alam mo, Dailin, ang magulang ay may kanya-kanyang pagbibigay ng atensyon at pagmamahal. Pero kung ang kukwestiyonin mo ay pagmamahal ng magulang, lahat yan ay pantay-pantay. Siguro lang, iba lang siguro ang tinatakbo na iyong isipan sa uri ng pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang. Lagi nating pakakatandaan, walang magulang na hindi binigyan ng atensyon at pagmamahal ang kanilang mga anak. Siguro, sa pangyayari sa iyo, Dailin, may ibang way ang iyong mga magulang dahil siguro nakikita nila sa iyo ang pagiging isang matatag at matapang na tao. Kaya, mas pinagtutuunan nila ng pansin ang 7 mong mga kapatid dahil sa kanila nakikita ang kahinaan bilang isang anak. Mapalad ka nga dahil may magulang kang nagtitiwala at lubos ang paniwala sa iyong kakayahan. Kaya wala kang dapat ipag-alala at ibang isipin na baka hindi ka mahal ng iyong mga magulang. Tulad ngayon, magulang ka na. Siguro ay mararanasan mo at mararamdaman mo ang kanilang pinagdaanan kung sakaling magkaroon ka din ng maraming anak. Bilang magulang, Dailin, kaming mga ina o mga ama ay pantay o walang kinikilingan pagdating sa mga anak. Dahil simula pa lang ng isilang kanila ay ramdam mo na ang kanilang pagmamahal at pagkalinga. Siguro, yan ang nasa isip mo kasi nga lumalaki na kayo ng paunti-unti. Hindi mo lang siguro napapansin at napupuna ang pagmamahal at pagkalinga ng iyong mga magulang simula na ikaw ay isilang nila. Hanggang sa muli mga kapamilya,
At sana po'y naunawaan niyo ang paliwanag ko dahil ako po talaga nalilito din. Hanggang sa muli, ito po ang inyo, Tia Dina Dale Babu.